Mapakla naman na natawa si Noah dahil sa sinabi ni Jessie dahil talagang ayaw pa rin magpatalo ng dalaga at talagang ipinipilit ito ang gusto nito. Alam mo, Jessie, kailan ka ba matututong umintindi na hindi mo ako fiancé at wala naman talaga tayong relasyon para maging fiancé mo ko? Bakit pa hindi ka na lang maghanap na ibang lalaking papatulan yung kabaliwan mo? Galit nang sagot ni Noah kay Jessie, kaya naman hinawakan na ni Shirley sa braso ang kanyang nobyo dahil alam niya na sa timbre pa lamang ng pananalita nito ay talagang galit na ito kay Jessie. Noah, tama na. Saway na ni Shirley sa kanyang nobyo. Wala akong ibang gusto kundi ikaw lamang, Noah. Kaya akin ka lang. At hindi ako makakapayag na agawin ka sa akin ng babaeng yan. Sagot ni Jessie sa binata. At ikaw naman, malanding babae ka. I-enjoy mo na yan dahil malapit ko nang bawiin sa'yo si Noah dahil akin lang siya. Baling naman ni Jessie kay Shirley saka ito tumayo. Hindi naman umiimik si Shirley dahil ayaw na lamang niya talagang patulan ang kabaliwan ni Jessie pero malapit na rin talagang maubos ang pasensya niya rito dahil sa kung ano-anong paratang ang binibintang nito sa kanya. Babalik ako rito. At sa pagbabalik ko, sisiguraduhin ko. Makukuha ko na ulit sa'yo si Noah. Which? Sabi pa ni Jessie, saka tutuloy ang naglakad palabas ng opisina ni Noah. Sakto naman, pagbukas ng pinto ni Jessie, kakatok na sana din si Laika doon kaya naman, nagkagulatan silang dalawa at napayuko na lamang si Laika dahil kilala niya si Jessie na anak ng isang kilalang businessman. Tiningnan naman ni Jessie mula ulo hanggang paa si Laika. Sa kanya to inirapan, saka to nagtuloy ng paglabas ng opisina ni Noah. Napabuntong hininga na lamang talaga si Noah nang tuluyan na ngang makaalis si Jessie sa kanyang opisina. At napahilot na lamang talaga siya sa kanyang sentido dahil bumalik na naman ang sakit ng kanyang ulo dahil sa babae na yon. Ayos ka lang ba? Tanong ni Shirley kay Noah. Napatingin naman si Noah sa kanyang nobya, saka siya dahan-dahan na tumango at ngumiti dito. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa babae na yan. Ang hirap-hirap niyang paliwanagan ni hindi siya marunong umintindi. Ines nang sabi ni Noah. Pabayaan mo na lamang siya. Titigil din naman siguro siya kapag nagsawa na siya eh. Sagot naman ni Shirley kay Noah. Lumabas naman na muna si Laika dahil balak niya lamang namang tingnan kung naroon nga si Shirley sa loob ng opisina ni Noah at nang makita niya nga ito doon, bumalik na lamang siya sa kanyang pwesto. Huwag kang mag-alala dahil gagawa ko ng paraan para matigil ng kahibangan ng babaeng yan, sabi pa ni Noah, tsaka niya niyakap si Shirley. Sandali pa ngang nanatili sa loob ng opisina ni Noah at tinintay niya talagang mawala muna ang init ng ulo ni Noah para makapag-focus ito sa trabaho niya. Na makita niya na okay naman na si Noah, agad na rin naman siyang nagpaalam dito dahil kailangan na rin niyang bumalik sa kanyang trabaho. Pagkabalik niya sa table nila ni Laika, nginitian siya ng dalaga bago niya tinoon ang kanyang atensyon sa kanyang trabaho. Tahimik lamang sila ng una pero mukhang hindi na talaga makatiis si Laika at dinaldal na nga niya si Shirley. BFF, kilala mo ba yung babae kanina? Si Miss Jessie yun na, magkakilala ba kayo? Hindi na napigilang tanong ni Laika kay Shirley. Napabuntong hininga naman si Shirley, sa kanyang initian si Laika. Hindi ko siya kilala, talaga BFF pero ayun nga, gusto niya kasi si Noah kaya naman ayaw niya tong tigilan. Sagot naman ni Shirley. Sa kanya muling binalikan ang kanyang ginagawa habang nakikinig kay Laika na diretso rin sa ginagawa nito. Oo nga girl, narinig ko nga na dati, fancy ang tawag niya kay Sir Noah noon. Tapos nagalit si Sir Noah sa kanya? Sagot ni Laika kay Shirley. Grabe siya kanina. Kung makatingin siya sa akin mula ulo hanggang paa talaga. Oo, alam ko maganda siya at nakakangat sa buhay pero nakakainis ang ganong ugali. Huwag mo na lamang siyang papansinin, natatawang sabi ni Shirley sa kaibigan niya. Nako, hindi pwede yun. Alam ko na bawal ang ma-attitude dito sa opisina ni Sir Noah, pero kapag ganyan din naman ang makakausap ko, masusungitan ko talaga dahil hindi talaga uubra sa akin ang mga ganyang ugali dahil pumapatol talaga ako sa ganyan. Tila naiinis pa na sagot ni Laika. Natawa naman si Shirley sa sinabi ng kanyang kaibigan dahil kagaya niya rin pala tong naiinis sa pinapakitang ugali ni Jessie. Pinagpatuloy naman na nilang dalawa ang kanilang mga ginagawa dahil marami pa talaga silang dapat gawin ngayong araw kaya muli nag-focus na lang silang dalawa sa kani-kanilang mga ginagawa.
Pagkahapon na iyon, hinintay lamang din ni Shirley si Noah na matapos sa mga ginagawa nito bago sila tuluyang umuwi na dalawa ng mansyon. Pagkarating nila sa mansyon, hindi naman na bumaba si Noah sa kanyang sasakyan at pinipigilan din ito si Shirley na akwang bababa na sana. Kaya naman, nakakatulog na lamang. Napakulot ng noo si Shirley. Nagtatanong ang tingin sa kanyang nobyo. Bakit? May problema ba, mahal? Di na napigilang tanong ni Shirley nang di pa rin nagsasalita si Noah. Isang malalim naman na buntong hininga ang pinakawala ni Noah sa kanya seryosong tinignan ng kanyang nobya. Mahal, pasensya ka na pala kanina ha? Seryosong sabi naman ni Noah kay Shirley. Matamis namang initian ni Shirley ang kanyang nobyo, sa kanya pinisil ang kamay nito na nakahawak sa kamay niya. Wala yon, mahal. Naiintindihan ko naman yon. Alam ko naman pilit kang hinahabol ni Jessie kaya wag mo akong alalahanin. Sagot naman ni Shirley. Di ko nga alam kung ano bang dapat kong gawin. Sa babae na yon para tigilan na niya ako eh. Iniiwasan at pinagtatabuyan ko na nga siya. Pero tingnan mo naman, ayaw niya talagang tumigil at talagang ipinipilit na naman niya ang gusto niya. Sa totoo lang, ayokong mambastos ng babae. Pero talagang nauubos sa Jessie ang pasensya ko. Iiling-iling pa na sagot ni Noah. Titigil din naman siguro yung sa Jessie. Kapag nagsawa na siya, kakahabol sa'yo. Sagot naman ni Shirley. Napabuntong hininga lang naman si Noah sa kanya seryosong tinignan ng kanyang nobya. Mahal, alam mo ba na may naisip na kami ni Dad na maaari kong gawin para lang tigilan na ako ni Jessie? Sabi naman ni Noah. Nagtatanong naman ang tingin ni Shirley sa kanyang nobyo. Ano naman yun? Tanong naman ni Shirley. Ang magpakasal tayong dalawa. Si Dad na nakiisip nun pero hindi ko pa siya masang-ayunan dahil may mga dahilan ako. Una, alam ko namang hindi ka pa handa at pangalawa, ayokong isipin mo na ginagamit kita para lang tigilan ako ni Jessie. Sagot naman ni Noah. Gulat namang napatitig si Shirley kay Noah dahil sa sinabi nito. Ha? Kunot noo pa ang sabi ni Shirley. Don't worry dahil hindi naman kita pipilitan tungkol sa bagay na yon. Nakangiti pa na sabi ni Noah. Napabuntong hininga naman si Shirley, sa kanya ginantihan ng ngiti ang kanyang nobyo. Pag-iisipan ko ang tungkol sa bagay niyan, mahal. Pasensya ka na dahil iniisip ko kasi kung paano mga kapatid ko. Ayoko naman kasing umaasa na lang kami sa pamilya mo, kaya gusto ko sana muna mapagtapos sa mga kapatid ko, pero sige, pag-iisipan ko muna tungkol dyan. Sagot naman ni Shirley kay Noah. Okay lang, naiintindihan naman kita at alam ko naman na meron ka pang pinagdaraanan. Nabanggit ko lamang kasi to sa'yo dahil ayoko naman na maglihim pa sa'yo. Mahal kita at ginagalang ko lahat na magiging desisyon mo. Sagot ni Noah sa kanyang nobya. Salamat. Nakangiti pang sagot ni Shirley kay Noah. Hindi na rin naman sila nagtagal na dalawa doon. Pumasok na rin sila ng mansyon at natandaan nga nila na magdi-dinner na ang magulang ni Noah at si Dimitri, pati na rin ang mga kapatid ni Shirley. Nagulat pa rin sila dahil naroon din sila Nina at Kimboy. Tita Shirley! Sigaw ni Kayron na makita niya si Shirley at dali-dali pa itong tumakbo sa dalaga. Napangiti naman kaagad si Shirley nang makita niya ang dati niyang alaga, kaya naman sinalubong niya ito ng yakap. Wow! Ang laki mo na, Kayron ah! Good boy ka pa palagi sa mommy mo? Nakangiti pang sabi ni Shirley kay Kayron nang bumitaw to sa pagkakayakap niya sa bata. Yes po, Tita Shirley. Good boy po ako palagi kay mommy kasi bawal po siyang mapagod at ma-stress dahil baka magkasakit si baby sa tummy ni mommy. Daldal naman ni Kayron kay Shirley. Natawa naman si Shirley dahil sa sinabi ng bata. Tama yan, baby. Dapat good boy ka palagi para lang healthy si baby sa tummy ng mommy mo, ha? Sagot naman ni Shirley sa bata at bahagya pa nga niyang pinisil ang pisngi nito. Hi, Shirley. Long time no see. Mukhang tinatago ka sa akin ni Kuya Noah. Sabat naman ni Nina, saka siya lumapit kay Shirley at agad na nakipagbeso at yumakap dito. Natawa naman si Noah at Shirley dahil sa sinabi ni Nina. Oo, tinatago ko talaga siya sa'yo dahil baka kunin mo pa. Biro ni Noah sa kanyang kakambal. Inirapan naman ni Nina si Noah. Kung alam ko lang na itatago mo sa akin si Shirley, hindi na sana kita nilakad pa sa kanya noon. Nak, noon ko pa sinasabi ni Nina, kaya naman pati ang ibang mga
Iba nilang kasama doon ay natawa na rin. Binibiro lang naman kita. Ikaw talaga? Tatawa-tawang sabi ni Noah. Saka siya niyakap ni Nina. Pasensya na at masyado naging abala si Shirley dahil sa trabaho niya. Huwag kang mag-alala dahil minsan papayagan ko siyang mag-leave para naman makapag-bonding kayo ulit. Dagdag pa ni Noah. Napangiti naman si Nina at agad na humarap sa kanyang kakambal. Talaga kuya? Papayagan mo si Shirley? Hindi makapaniwala na tanong pa ni Nina sa kanyang kakambal. Yes, pero sa isang kondisyon. Sagot naman ni Noah. Ano na naman ang kondisyon mo? Nakanguso pa na tanong ni Nina. Siyempre, dapat kasama ako. Nakangisipang sagot ni Noah. Kuya naman eh. Napapasipapa na sagot ni Nina, kaya naman natawa na rin si Shirley dahil sa naging reaksyon ni Nina. Bakit? Gusto ko lang naman makasigurado na ligtas kayong dalawa lalo na ngayon na nagbabanta na namang mangulit si Jessie dahil muli na naman siyang nagpaparamdam. Sagot ni Noah. What do you mean, Noah? Nakakunot ang noong sabat ni Denver sa pag-uusap na magkapatid. Naghihintay naman silang lahat na naroon sa magiging sagot ni Noah. Kaya naman napabuntong hininga na lamang din ang binata nang mapansin niya na sa kanya nakatingin ang lahat ng naroon. Naghihintay sa kanyang sagot. Ang mabuti pa po siguro dad, kumain na lamang po muna tayo at mamaya na lamang po natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Sagot na lamang ni Noah dahil nga gusto niya private nilang pag-uusapan ang kanilang ama tungkol doon. Hindi naman sa ayaw itong sabihin sa iba, pero kasi iniisip niya rin ang nararamdaman ng mga kapatid ni Shirley, lalo na kung malaman ng mga ito na half-sister pala niya ang babaeng pinag-uusapan nila. Agad namang sumang-ayon sa Denver doon, lalo na mapansin niya na nakikinig nga ang mga kapatid ni Shirley, kaya naman nagsimula na nga silang lahat na kumain ng kanilang dinner. Pagkatapos silang lahat na kumain, agad nang pumunta sa kanilang kwarto ang mga kapatid ni Shirley. Habang si Denver inaya sa may garden si Noah, at si Shirley naman, inaya kaagad ni Nina sa kanyang kwarto dahil namimiss niya talaga ito at gusto niya na masolo muna ang kaibigan niya na matagal-tagal niya rin na hindi nakita at nakasama. Ano palang sinasabi mo kanina, iho? Anong ibig mong sabihin tungkol kay Jessie? Agad nang tanong ni Denver kay Noah. Napabuntong hininga naman si Noah. Sa kanya ay kinuwento sa kanyang ama ang mga nangyari kanina sa kanyang opisina nang biglang sumulpot si Jessie doon. Mukhang wala talagang balak na tumigil ang babae niyan. Kakahabol sa'yo, anak? Sabi ni Denver kay Noah matapos niyang marinig ang kwento ng binata. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko, Dad. Iiling-iling naman na sagot ni Noah sa kanyang ama. Yung suggestion ko, iho, bakit hindi mo subukan? Tanong pa ni Denver. Dad, nabanggit ko po kay Shirley ang tungkol sa bagay niyan at ang sabi po niya, pag-iisipan daw po muna niya at naiintindihan ko naman po yon. Alam ko po na may mga responsibilidad pa siya sa mga kapatid niya na ayaw niyang iasa sa atin. Sagot ni Noah sa kanyang ama. Dahan-dahang tumango si Denver dahil tama naman si Noah at alam din naman niya na hindi rin kaagad papayag ang dalaga sa gusto nilang mangyari. So, ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Denver sa kanyang anak. I don't know, Dad. Bahala na po. Siguro kailangan ko na lamang po talagang makasiguro na ligtas si Shirley palagi. Sagot ni Noah sa kanyang ama. Alam mo ba, kinausap ko na si Mr. Gomez tungkol sa bagay na yon noon pa at ang sabi niya, kakausapin niya na lamang kanyang anak na si Jessie ng maayos. Kaya nagtataka ko kung bakit bigla nangungulit na naman sa iyo ang Jessie na yon. Sabi pa ni Denver. Kinausap niyo po si Mr. Gomez, Dad? Puno ng pagtatakang tanong ni Noah sa kanyang ama dahil wala naman tong nabanggit sa kanya tungkol sa bagay na yon. Oo, anak. Kinausap ko siya dahil naaawa rin naman ako kay Shirley. Anak din siya ni Joel at kung tutuusin, dapat na bumawi siya sa anak niya. Pero ang nangyayari ngayon ay laging pabor kay Jessie ang lahat. Kaya sinubukan kong konsensyahin si Joel pero mukhang wala yatang talab sa kanyang konsensya niya. Naiiling pa na sagot ni Denver sa kanyang anak, lalo na sa huling sinabi nito. Hayaan mo anak, susubukan ko ulit siyang kausapin tungkol sa bagay na yan. Dagdag pa ni Denver. Hayaan niyo na po siya, Dad. Siguro ganyan na talaga siya at si Jessie namang talaga ang mahalaga para sa kanya.
Malungkot pa na sagot ni Noah sa kanyang ama dahil bigla siyang nasaktan para kay Shirley at sa mga kapatid nito. Dahil talagang parang wala man lamang pakialam sa mga ito si Joel. Hindi na rin naman sila nagtagal pa doon at agad na rin silang pumapasok sa mansyon upang makapagpahinga. Samantala naman, sa silid ni Nina, tuwang-tuwa talaga ito dahil nakasama niya nga ulit si Shirley. Kamusta ka naman, Shirley? Namiss kita. Ang tagal-tagal na natin na hindi nagkita. Nakangiti pang sabi ni Nina kay Shirley. Oo nga pala. Pasensya ka na kung hindi man lang kita nadamayan nung namatay ang iyong ina. Hindi kasi ako piniyagan ng OB ko na bumiyahe ng malayo dahil first trimester pa ako sa pagbubuntis ko. Dagdag pa ni Nina pagkapasok nila ni Shirley sa silid ni Nina. Namiss din kita, Nina. Namiss ko ang kaingayan at kakulitan mo. Nakangiti pang sagot naman ni Shirley. Naiintindihan naman kita, Nina. Kung hindi ka man makapunta doon, alam ko naman na iyong kalagayan eh. Mas uunahin mo ang kapakanan ng iyong anak. At isa pa, ako pang dapat na magpasalamat sa buo ninyong pamilya sa pagtulong sa amin ni nanay. Kung wala siguro kayo, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko ngayon. Dagdag pa ni Shirley kaya naman, napatango na lamang si Nina dito. Kamusta ka naman? Anak, ayos ka na ba? Tanong pang muli ni Nina. Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawala ni Shirley. Ayos naman ako. Kailangan ko talagang magpakatatag ngayon para sa mga kapatid ko. Hindi po pwedeng hihina-hina ako dahil baka pati mga kapatid ko panghinaan na rin ng loob kapag ginawa ko yon. Sagot naman ni Shirley. Tama ka dyan. At alam ko nang kayang-kaya mo yan. Matatag ka ang kilala kong Shirley, kaya alam kong makakaya mo yan. Nakangiti pa ang sagot ni Nina. Ano nga palang nangyari? Bakit ganun ang sagot ni Kuya sa akin? Ginugulo pa rin ba kayo ng Jessie na yon? Tanong pa ni Nina. Ayun ba? Kanina kasi, nagpunta si Jessie sa opisina ni Noah. Sagot naman ni Shirley. What? Seryoso? Hindi pa rin pala talaga tumitigil ang babaeng yon sa panggugulo sa inyo. Gulat pang tanong ni Nina kay Shirley. Dahan-dahan namang tumango si Shirley sa kaibigan. Ngayon na lamang siya ulit nagpakita kay Noah, kaya inis na naman nakakambal mo kanina. Sagot pa ni Shirley. Kaya naman pala, gano'n na naman ang ugali ni Kuya Noah. Nariyan na naman pala si Jessie na nanggugulo sa inyo. Tila naiinis na rin na sagot ni Nina. Nako Nina, huwag mo nang isipin pa ang tungkol sa bagay na yan dahil baka ma-stress ka lang at baka maapektuhan pa si baby kaya pabayaan mo na lamang siya. Sagot naman ni Shirley sa kaibigan dahil naalala niya na bawal ma-stress ito ngayon. Huminga na malalim si Nina para pakalmahin ang kanyang sarili dahil totoong nainis na naman siya sa narinig niya. Ay nako, ang mabuti pa. Huwag yun na lang pansinin pa ni Kuya Noah. Titigil din yan kapag nagsawa na siya kakahabol kay Kuya. Sabi pa ni Nina. Oo, kaya wag mo nang pakaisipin pa yon dahil kami na ni Noang bahala dyan. Nakangiti pang sagot ni Shirley kay Nina. Maiba ako. Kamusta naman ang pagbubuntis mo? Pag-iiba na ni Shirley sa pinag-uusapan nila ni Nina. Eto, medyo okay naman na. Medyo nawawala ng morning sickness ko at nakakakilos-kilos naman ako na maayos ngayon. Nakangiti pang sagot ni Nina kay Shirley. Wow! Kung gayon magandang balita pala yan at di ka na lamang nakakulong ngayon sa inyong bahay, pwede ka na palang lumabas? Nakangiti pang sagot ni Shirley. Oo nga eh, talagang magbabanding tayo kapag pinayagan ka ni Kuyang mag-leave kahit pa nakabuntot siya sa'yo. Nakangiti pang sagot ni Nina, kaya naman di naiwasan pang matawa ni Shirley dahil sa huling sinabi ni Nina. Nagkwentuhan pa naman silang dalawa doon tungkol sa mga nangyari sa kanila nitong nakalipas na mga linggo at kahit papano, nagiging komportable na ulit ang pakiramdam ni Shirley ngayon. Dahil itong mga nakarang araw, medyo iritado nga siya, marahil sa dami ng kanyang iniisip. Di na rin naman nagtagal pa roon si Shirley dahil nakaramdam na nga rin siya ng pagod at parang gusto na nga rin niyang magpahinga. Alam din naman niyang di pa maaaring magpuyat ng malala si Nina, kaya naman nagpaalam na siya ritong babalik na siya sa kanyang silid at agad din naman siyang pinayagan ni Nina. Kinabukasan, kagaya ng nakasanayan na nila Noah at Shirley, sabay na silang muli na pumasok sa kumpanya ng binata.
Magkahawak pa nga may pa nga silang pumasok doon at nasasanay na nga lamang ang mga empleyado ni Noah na makita silang magkasama at ang iba naman alam na may relasyon talaga ang dalawa. Pagkarating nila sa floor kung nasa ng opisina ni Noah, agad na nga silang sinalubong ni Laika. Good morning po, Sir Noah. Kaagad nabati ni Laika sa kanyang boss. Sir, may bisita nga po pala kayo sa loob. Tila nauutal pa na sabi ni Laika. Sino? Kunot noo pang tanong ni Noah dahil wala naman siyang inaasahan na bisita ngayong araw ng ganito kaaga. Si Mr. Gomez po, sir. Sagot naman ni Laika. Napatingin naman si Noah kay Shirley, saka siya napabuntong hininga. Sige, salamat. Sagot ni Noah kay Laika, kaya naman tumango na lamang ang dalaga, saka ito bumalik sa pwesto nito. Akmang bibitawan na sana si Shirley ng kamay ni Noah nang bigla nitong hawakan na mahigpit ang kamay ng dalaga, kaya naman nagtataka ang tanong niya rito. Tara, samahan mo ako sa loob na harapin ang iyong ama. Saad pa ni Shirley pero hindi na siya nakapagsalita pa nang hilahin na siya ni Noah. Kaya naman nagpatiano na lamang siya sa binata. Pagkapasok nila sa opisina ni Noah, naabutan nga nila doon si Mr. Gomez na nakaupo sa sofa, matyagang naghihintay kay Noah. At nang makita nga nito ang binata, agad naman tong tumayo at nagulat pa nga ito sa kasama ng binata. Good morning, Mr. Chua. Bati ni Joel kay Noah, tsaka nito nilahad ang kamay nito sa binata. Napatingin muna si Noah kay Shirley, bago nito binalingan muli ng tingin ang Ginoo. Good morning din po, Mr. Gomez. Sagot naman ni Noah, tsaka niya tinanggap ang pakikipagkamay ni Joel. Napabisita po yata kayo. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? At mukhang napaka-importante po yata niya na talagang sinadya niyo pa ako dito sa aking opisina. Tanong pa ni Noah saka naglakad papunta sa sofa, katapat ng inuupuan kanina ng Ginoo, habang hawak-hawak pa rin niya ang kamay ni Shirley. Nasundan naman ang tingin ni Joel ang dalawa, saka siya napabuntong hininga at bumalik sa kanyang kinaupuan kanina. Naparito ako para humingi ng dispensa dahil sa ginawa ni Jessie kahapon dito. Pasensya na kayo at di ko talaga alam na nagpunta pala siya rito. Hayaan niyo at kakausapin ko na lamang ulit si Jessie. Sagot ni Joel kay Noah. Dahan-dahan namang tumango si Noah at saglit pa niyang silinapan si Shirley na wala pa ring imik. Kamusta ka na, anak? Kamusta kayo ng mga kapatid mo? Tila nahihiya pang tanong ni Joel sa kanyang anak na si Shirley. Di niya kasi alam na narito ang dalaga sa opisina ni Noah, pero alam naman niyang narito ang magkakapatid sa Maynila. Pagkatapos kasi ng libing ni Nelia noon, di niya na nakausap pa ang kanyang mga anak dahil iniiwasan na siya ng mga ito. Humingi naman siya ng tawad sa mga ito pero naiintindihan naman niya kung bakit may sama pa rin ang loob si Shirley at ang mga kapatid nito sa kanya dahil alam naman niya na may pagkukulang siya sa mga ito. Pagkatapos din ng libing ni Nelia noon, nag-offer din naman si Joel kila Shirley na isasama niya nga ito sa Manila pero ayaw pumayag ng ibang kapatid ni Shirley. Kaya naman hindi na lang niya pinilit ang mga ito. Alam din naman niya na ligtas sa magkakapatid sa pangangalaga ni Noah kaya panatag naman ang loob niya. Yun nga lang hindi niya alam paano ba siya makakabawi sa mga to gayong iniiwasan nga siya ng magkakapatid. Napatingin naman si Shirley kay Noah bago sa kanyang ama saka siya napabuntong hininga. Ayos lang naman po kami ng mga kapatid ko. Huwag niyo na po kaming alalahanin pa. Kaya ko naman po silang suportahan sa tulong na rin po ng pamilya ni Noah, sagot ni Shirley sa kanyang ama. Sa totoo lang, iniiwasan muna ni Shirley na makaharap muli ang kanilang ama dahil hindi pa rin niya talaga maiwasan na sumama ang loob dito dahil sa nangyari sa kanilang ina. Alam naman niya na ama pa rin nila ito at dapat pa rin naman nilang igalang pero pinapahupa niya na lamang muna sana ang loob niya rito dahil iniiwasan niyang makapagsalita ng hindi maganda sa kanilang ama. Dahan-dahan naman na tumango si Joel tsaka ito napabuntong hininga habang may pilit ng ngiti sa labi nito dahil totoong nalulungkot siya ngayon dahil nga hindi niya man lang magawang alagaan ang mga anak nila ni Nelia. Masaya ako at nasa maayos kayong lagay ng mga kapatid mo. Kung may mga kailangan man kayo na magkakapatid, huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin anak ha? Handa naman akong tulungan kayo dahil sa totoo lang gustong gusto ko sanang makabawi sa inyo. Pero hindi ko alam paano ko ba yung gagawin. Gayong alam kong masama pa ang loob niyo sa akin at iniiwasan niyo ko.
Sagot ni Joel sa kanyang anak.